only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. That's exciting. Well, I'd like to introduce to you our first guest for today. He's a good friend of mine. I met him several years ago, I think a decade ago, in one of the convention. And nagulat ako. Sabi ko, wow, sino yun? Tapos nakita ko, wow, ang gwapo naman. Nakala ko matanda because he did a lot of, iba-ibang version ng voices. So this guy is the voice master of the Philippines, an AI voice pioneer, and he's the founder of Creative Voices, a nation builder through voices and vision. Ladies and gentlemen, on the show, Mr. Pocholo Gonzalez. Hi, Pocholo! Good afternoon! Hello. Great day. Hi, kamusta? Ang ganda ng studio mo, Can you hear me? Yes, we can hear you. Can you hear us? Hi, Miss Gail. Ayun, yun na nga yung sabi ko yung delay. Can you hear us? Yeah, okay naman. Ayun. Miss Gail, okay naman? Malinaw ako? Malinaw na malinaw. Yeah, kamusta? Okay, Kamusta, bro? Eto, sobrang busy dahil sa dami ng mga nangyayari sa mundo. Kailangan tayo naman ang positive. Kung puro negative sila, tayo ngayon ang positive. That's true. Wag lang sa COVID, di ba? Wag lang sa sakit. Yes, si AI guy. Totoo yan. Sige, let's talk more about what you do, Pocholo, in just a short while. Introduce lang naming dalawang guests dito na makakasama mo rin ngayon. Yes, we have our scholar. He used to be, or he came as an ASPAC scholar, and he is now working with the DOST. Rojons Evangelista, please say something about, or let our viewers know more about you, what you're doing, and where you're coming from. Roj. Hello po. Good afternoon po. Ako po si Roj. I was an ASPAC scholar back then. I graduated from Ateneo in 2023 and 2024. I took a double degree. Wow. Chemistry with Material Science and Engineering, although I'm currently working as a DOST staff sa Ateneo po. Grabe. Intro pa lang yun, di ba? Press Andrew. And of course naman, our beautiful, soon to be, one of the regular na faces that you would see here. Yes. Miss Jen Ramirez. Hello, good afternoon, everyone. I'd like to shout out to the students who are starting intersession today. It's the first day of intersession. So, hello. I'm an administrator here in Ateneo also. And I'd like to congratulate the graduating batch. Now, I just came from a meeting actually that ran through the whole ceremony this morning. So, congratulations to those students and to their parents. Yes, that's right. Well, watch out for the newest segment that we will have here on A Spaces, parental guidance daw. So watch out for that. It's gonna be in August, tamang-tama, during the opening. So yun, to all the parents out there, the students, yun, isulat nyo na po kung ano yung mga gusto nyong sagot. Yun. Yung mga tanong pala, sasagutin po yan ni Jen on A Spaces. That's gonna be soon, so please watch out for that. Thank you so much, Jen. Would you like to greet your colleagues or whoever you want to greet hello, today? Hello, GBC. I'll be there in a bit. Thank you, Jen, for joining us, and see you soon. Thank you so much. Ayun po, abangan nyo once again. Excited na kami ni Press Andrew for that segment because that will definitely add more content to A Spaces, right? Correct. We want to get more parents involved. That's right. Yep, yung mga concerns nila, or sometimes they just want to share their heartaches. Oops, heartaches talaga. Sige, eto Pocholo, ang aking unang tanong. Yun, para sa'yo, bro. Bakit tinawag kang the voice master of the Philippines? Saan galing yun? Nako, masyadong mahabang kwento yan, Miss Gail, no? We're here. We have 1 Pero, hour. sa totoo lang, media ang nagbigay sa akin yan ng ganyang bansag. Kasi ako lang ang kauna-unahang voice acting teacher sa Philippines, no? Kung di mo na itatanong, year 2000 pa lang, nagtuturo na ako ng voice acting sa mga schools, no? Wow. Tapos ako yung kinukuwang speaker. Actually, 1998 pa lang, lagi na akong speaker sa mga universities tungkol sa voice acting, dubbing, until I created Creative Voices in 2005. That's 20 years ago. Wow. Tagal na. At dahil doon, halos lahat ng tungkol sa voice acting, ako na ang ini-invite na mag-speak. Tapos,
I'm the man behind 1,000 voices. So I can claim almost 80% ng mga voice talent, dubber, even mga broadcaster ngayon sa atin ang galing. So kaya ako nabansagan nila Jessica Soho, nila ng iba't ibang mga kahit Boy Abunda, nila si Chris Aquino at marami pang iba, lahat ng interviews ko. Tinawag akong The Voice Master. Yan sila Kim Atienza. Feature na rin ako sa halos lahat ng mga TV station at TV show sa buong Pilipinas. At kahit sa ibang bansa, na NHK na rin and CNN na feature na rin tayo. Grabe, hindi obvious na you're that old, Pocholo. Oo nga, Sa dami ng napagkakamalan pa. Pero matanda na talaga ako. Alam ninyo, mukha lang akong bata. Pero pwede rin ako maging bata. Pwede ako maging 7 years old. Pwede ako maging 70 years old. At pwede naman ako maging 90 years old. Ayan. Natatawa ako. Akala ko may biglang pumasok na ano. Grabe, nakaka-amaze talaga, Pocholo. Si Rog here, meron daw siyang gustong itanong din Yes, sa'yo. sir. Kasi natulala siya. He had an experience daw way back then. Ano yung ginawa mo, Rog? Would you like to share it with everyone? Nung elementary po kasi ako, I joined yung campus journalism. Tapos, isa ako dun sa mga anchors. Back then, kasi broadcasting po yung category. Wow. So, yung question ko po ay, paano niyo po na-maintain yung ganong talent niyo all throughout the years? Oo nga. Na-maintain. Alam mo, for me, voice acting is an art. But our voice is a gift from God. And it's how we use it. That's our gift back to God. Alam mo, hindi nyo na itatanong, nawalan ako ng boss. Nagkasis kasi ako sa vocal cords for 1 year. So wala talaga akong boses. So I thought, it's the end of the game. Alam mo yun, end of my career. Good thing, God gave back to me my gift of voice and I use it to create positive social change. Ever since naman, since 1996, ito na yung battle cry ko. Our voice is a gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. I promote voice acting as an art and I use my voice to create positive social change. Wow. Yun. Nakaka-inspire talaga si Pocholo. You know, he's a very simple guy. Nakikita ko siya sa mga events. Pag makita mo siya, parang hindi mo malalaman or you won't really know na ganun pala siya. He's that guy who has different voices. What about you, Press Andrew? Do you have that experience or are you able to change your I'm voice not able from to your... change my voice. Baka meron ka namang question for Pocholo, you know, about him. Well, I am also in awe of people who can do that. You know, because it's not just a change of voice. I guess it's also a change of personality. You assume different personalities. Ganun nga ho ba? Tama yan, sir. Actually, voice acting is not just imitating or creating voice. It's, sabi nila, may mga nagsabi, voice acting is the art of reacting or acting din. Nakakatawa lang dahil for me, voice acting is fake No? So pag nag-a-act ka, peke yan sa akin, maarte ka Parang, sakit ng ulo ko. Kaysa yung, for me, voice acting is the art of becoming. Once you become the character, the voice automatically comes out. So mas madaling mag-act if you don't act. Di ba? You become. You become the character. For example, sir, I want to become SpongeBob! I can do SpongeBob voice in an instant. Hey, how are you, SpongeBob? My name is Patrick. Hey, shut up, SpongeBob. I'm Squidward. Hey, my name is Mr. Krabs. Ay. So, those characters, hindi ako nag-iisip paano ko siya gagawin. I just become the character. Or, for example, Donald Duck, Mickey Mouse, yung, oh, come on, Pluto. My name is Mickey Mouse. Oh, Pluto. Gosh, I'm Goofy. Yep, what's up, Doc? You thought it's despicable. Yeah. I thought, put it at. So, I become those characters. So, hindi na ako nag-iisip, paano ko siya gagawin? Ganon. Even character ng mga presidente natin, kaya kong gayahin lahat. Oh my God! Pero Pocholo, ilang taon ka when you started doing voice acting or whatever you call that? Voice dubbing ba yan? Ano bang tawag Nung bata dyan? kasi ako, wala kaming TV. So, the only means of entertainment na meron ako is our radio. So, nung nakikinig ako ng radio drama, yung Gabi ng Lagim, narinig ko tuwing gabi yung Isang Gabi ng Lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan.
Ha? Lolo Tasyo, ang sarap maglaro sa puno. Naku, sabi ko naman sa'yo, Apo huwag ka maglaro dyan. Yan tuloy, ginabita. Ha? Lolo, yung puno gumagalaw. Parang nanonood ako ng drama. Naku, Apo, huwag kang mag-alala. Hindi mo ba alam? Ako si Kapitan Kangkong. Kapitan Kangkong! Psh! Humanda ka sa aking puno. Itong bagay sa'yo. Ya! Psh! Diba? Psh! Ayan, patay na ang monster. Ha? Ang galing mo, Lolo. Hindi ako lolobo. Ako si Kapitan Kangkong. At dyan natatapos ang kwento ni Kapitan Kangkong! Oh my God! Ang galing mo, sobra. Para akong nanonood at nakikinig ng drama. Super. You know, you're the only guy I know dito sa Philippines na ganyan, na kayang baguhin yung boses ng sobrang dami. Kasi yung sa mga doble cara sa ano, di ba, if you notice yung mga shows, dalawa lang, di ba? Pero siya, oh my God, ang dami. Sobrang Actually, Miss Gail, lahat yata ng mga show na ganyan, they invited mo to join. Sabi ko, no way. I don't wanna join any contest because I don't believe na it's just the only way you can, Kasi parang para sa akin, mga subjective yung mga ganyang contest eh. Pero sa akin, this is my art. So, I will not push it. Kung, syempre, iba yung singing and acting and dancing lang eh. This is a different craft. This is a different art. So, this is very exclusive. Hindi to for all eh. Yeah. So, sabi ko, edi, i-share ko na lang sa iba ng libre kaysa naman magpakasikat ka dyan. Dami kasi mga pasikat ngayon mga voice talent. Magaling lang mag-English, magaling lang mag-boses-boses. Alam mo yan, feeling nila artista na sila. Para sa akin, hindi eh. Para sa akin, ano yan, dapat i-share mo yan nang hindi ka naniningil o nag-aas ng return. Kasi it's a gift from God eh. It's how we use it, that's our gift back to God. That's So, right. 80% ng ginagawa ko, Miss Gail, libre. Wow. I share my voice to everyone para magamit nila yung boses ko. Kasi itong boses ko na to, ito ay boses ng Diyos, no? Naniniwala ako, without our voice, anong gagawin natin sa mundo? Di ba? The world will perish because without our voice, we will not have a speech. Without speech, the world will perish. So this is the only tool that can create a war, and also it's the only tool that can say I love you. Kasi imagine mo kung wala tayong boses. Ano tayo, sign language tayo dito. True. So ito lang yung tao sa technology. So when, 'di ba, mula pa nung time immemorial hindi naman na ire-record ang history. Until nagkaroon ng papel, nagkaroon ng mga ink, 'di ba? Even noong panahon ng mga ninuno natin sa tablet, sinusulat yung kasaysayan. Ngayon, it's an opportunity for us to record everything, no? Dati, tape pa nga yan, hanggang digital. Ngayon, AI. So, I saw AI as the only way para maiparating natin at magamit natin yung boses natin sa mas makabuluhan at makasaysayang paraan. Wow. Ayan. Ako, I'm very curious lang, Pres Andrew and Rog. What year or ilang taon ka nun nag-start? I mean, you had your equipment. Kasi syempre, noong unang panahon, di ba, it was really difficult or expensive, di ba, to get a mic or even a recorder. Mahal yun. Lahat yun mahal. So, how did you start? Million. Mahina ang 20 million sa isang recording studio nung Correct. araw. Correct. I saw it myself. From 1996, may mga reels pa kami, Betacam, di ba? Yeah. Analog pa until naging Pro Tools, nagkaroon ng computer, and now AI. So, grabe ang AI kasi this is the only in history, the best time to live, to exist para sa mga taong gumagawa ng content, especially nowadays na 2025 is our, ito yung pinaka natin window para pumasok ka na sa AI, or else mahuhuli ka at kawawa ka by 2026. It's like, That's right. para sa akin, it's a Noah's Ark. Ang tawag ko naman dyan, Voice Master Ark. Di ba? Ba't ba tinawag na Voice Master Arc? Ano yon? Could you expand? Basically, That ang, statement. di ba, naalala niyo si Noah, siya ay pinagtawanan noon, no? Naalala niyo yun, na sabi niya, oy, magkakaroon ng dilubyo, magkakaroon ng pagbaha. Tulungan niyo ako mag-create ng barko, no? Para sa, para makatulong kayo sa future na, kumbaga, ito yung magiging, natin, para makaligtas tayo sa pagbaha, no?
until walang naniwala, pamilya niya lang ang nagstay. Ngayon, ang nangyayari, hanggang ngayon pinagtatawanan ng maraming tao yung nangyayari sa AI. Natatakot sila sa AI. Hindi nila alam na ito na yung magpapabago sa mundo. Ito yung greatest revolution in history of mankind. That's right. So kung hindi ka kikilos ngayon, kawawa ka, malulunod ka sa future. Ito na yung parating na dilubyo eh. Either you ride the wave or you die under the wave. Right. So kaya po nandito ako ngayon para magturo kung paano ethically magagamit ang AI and also AI education o literacy. Ayan ang pinapakalat ko ngayon. So hindi ako nananakot pero sisiguraduhin ko sa inyo lahat ng sasabihin ko magagamit ninyo kung paniniwalaan at gagamitin ninyo. Or else kung lalabanan ninyo ang AI, hindi naman tao yan. Yung taong gumagamit ng AI, yung papatay sa inyo, hindi naman yung AI. Parang baril po yan eh. Kung saan mo gagamitin yung baril sa pag-protect o sa paggawa ng masama, nasa sa'yo yan. It's the person behind the technology. Yun yung mas mahalaga. So, kailangan yung mas maraming mabuti ang makagamit kaysa mas maraming masama. That's true. That's correct, Pocholo. Right now, what we're doing, ito lahat to AI to, 'di ba? Kasi nung unang panahon, if just, wanna share kasi kapanahunan natin, alam ko kung magka-age tayo. When I started sa radio in 1998, wala pang ganito, walang camera, walang TV, puro plaka, puro tape deck, wala telephone, phone in, walang ganito. So hindi makikita sino yung kausap mo. But right now, these are all AI, these are all technology. So nakaka-relate ako sa sinasabi mo, bro. And I'm pretty sure na lahat na mga nanonood nga, especially I'm sure yung mga from DOST, kasi di ba puro high-tech na kayo, Rog, di ba? Yung mga ginagamit nyo, mga technology, lahat ng projects, they're all using AI. Ateneo itself, di ba? Lahat tayo ginagamit na ng school AI. Hindi lang siguro mas naiintindihan ng mga tao, Pocholo, kung ano yung AI. Kasi iniisip nila AI, kailangan bumili ka ng robot where somebody's there to help you. Siguro let's try to discuss more about yung actually sa mga parents and sa mga students who are watching right now. Ayan. So balikan natin yung sinabi ko kanina, yung Voice Master ARC. Kung sino may ARC ko, ako naman may ARC, ARC. A stands for Amplify. Kasi para sa akin, pinapalakas at pinapalawak ang boses ng bawat Pilipino sa buong mundo, natural man o hindi. At yun yung ginagawa ko. Kasi tandaan nyo, ang artificial intelligence is data. Data na nanggagaling sa human. No? So kung ano yung i-feed mo sa machine learning na nagiging artificial intelligence, yun yung kanyang gagawin. Yun yung kanyang, kumbaga paulit-ulit din gagawin. Kasi para sa akin, we have to amplify people. ARC stands for Amplify, Rescue, and Create. Yeah. So, and Amplify, binibigyan ng platform for training at ang boses na ang tao, mga ordinaryong tao na bibigyan na ng boses. Kasi dati, monopolyo ng mga media, monopolyo ng advertising, monopolyo ng malalaking kumpanya, yung opportunity to create, di ba? Yeah. Kailangan may pera ka. Correct. Tapos kung gusto mo mag-commercial, dadaan ka sa mga ad agency. This is the only time in history na na-democratize na natin yung opportunity. Yeah. Na-democratize na natin yung creativity. Kasi dati kailangan mo pang pumasok ng mga ahensya, pumasok ng media, pumasok ng mga kumpanya para lang magawa mo yung mga bagay na ginagawa namin before. Ngayon, as an individual, ito na yung chance mo, di ba? So, hindi mo na kailangan ng voice talent, hindi mo na kailangan ng recording studio, hindi mo na kailangan ng advertising agency. Especially now, naglalabasan na yung mga in the likes of VO3, no, ng Google, na nakapag-create ka na ng content na hindi mo kailangan ng camera. Right. So, yun. But, of course, yung sa ARC, R stands for Rescue. Nililigtas ang tunay na sining, especially ako sa voice acting mula sa maling practice, pang-aabuso at panloloko. Kasi sa totoo lang, na monopolyo na ng ilang voice talent at ilang recording studio yung mga recording marami naman magagaling talagang tao na hindi nabibigyan ng chance. Yep. So nilalayo ang mga voice artists sa pagiging biktima ng disinformation, kabobohan, at budol workshop. Kasi kung kailan nagkaroon ng AI, saka sila nag-create ng mga workshop sa voice acting na dati gine-gatekeep pa nila yan Ako ang unang nag-open ng door Sipin mo year 2000 pa lang, nagtuturo na ako. At lahat halos ng mga voice talent sa akin din ang galing. So takot silang magkaroon ng bago kasi mawawalan sila ng trabaho, magiging competitor nila itong mga to Yeah. So C stands for create, no? Lumikha.
ng mga bagong oportunidad gamit ng AI, teknolohiya at global collaboration. This is the first time in history. Like ako ngayon, mamaya kasama ko si Jeff J. Hunter na isa sa pinakasikat na AI person sa buong mundo. Ngayon, ire-record namin yung kanyang voice to create his AI voice, no? At gumagawa ng bagong generation ng mga authentic, ethical, at empowered voice creators. Kasi ngayon, dati, ang papangit ng mga voice-over, pag hindi ka naman magaling talaga mag-voice, True, yeah. alam mo yun, tapos yung AI noon, pangit din. Pumunta kami sa kanto, nakita namin yun. Bakit gano'n ka magsalita? So, ito mga voice talent na mga traditional na mga purists, galit na galit sila doon. Of course, syempre AI yun. Pero ngayon, with the advent of technology, especially with my company 11 Labs, no, we created the version 3. Ngayon, umaarte na siya, mas magaling pa sa tao, kasi ang tao isa lang ang kayang ibigay. Unlike yung AI, lahat ng maisip mo mula lengguwahe, accent, boses, millions of characters. So ano ngayon ang gagawin nila, di ba? For sure mawawalan na ng mga trabaho ang mga to. O hindi sila mag-a-adapt, talagang totally kakainin sila ng buhay. It's like parang Noah's Ark again. Pinagtatawanan nila si Noah at pinagtatawanan nila ako, ay naku, walang buhay ang AI, walang puso yan. Oo, totoo yun, walang buhay, walang puso. Pero kung ikaw ang nasa likod ng AI na yon, like Iron Man, si Iron Man ba nagiging malakas kung wala ang si Jarvis, or just another rather very intelligent system? O si Tony Stark ba, kung wala yung iron suit niya o yung si Jarvis, magagawa niya yung mga nagagawa niya bilang Iron Man? Hindi. So at the end of the day, ang AI is the magnification of who you are. Kung ano yung purpose mo, ano yung vision mo, ano yung mission mo, ano yung objective mo, ano yung goals mo, mas magagawa mo pa ngayon dahil it duplicates you, it magnifies you, no? This is the only time in history na nakakagawa ako ng content million folds. Ngayon yung boses ko ginagamit ng kung sino-sino. Even yung commercial ni Pacman na Bobo, ewan ko pa kung sinong gumawa niyan, pati boses ko ginamit. Hindi man lang kumuha ng professional na voice talent o kinuha ako bilang kaya natalo kasi Bobo nga di ba? Yun, mga ganong klase. So either they use it, yun, masama nila ginamit yun, no? At ngayon, ito, karamihan ng content ko, ginagamit ko sa kabutihan dahil lahat ng content ko para ma-inspire, ma-motivate, ma-empower ang mga Filipino, focusing on the Filipino youth and the Filipino people. Yeah. Ang ganda ng discussion natin. We know how AI is very useful sa panahon ngayon. Pero syempre nandun rin tayo sa disadvantage side, di ba, Cholo? How are you able to protect your work, di ba? Yung AI mo, yung boses mo. Like, nangyari yung ginamit yung boses mo dun sa kay Manny Pacquiao. Yes. So, you being actually, a professional, paano sa akin siya, I don't have, I protected myself by unprotecting it. Okay. Kumbaga, what do you mean by that? Bilang isang voice talent, wala namang, ang boses natin, wala namang wala namang trademark to wala namang copyright ang boses. Yeah. Maaaring may kaboses akong iba. Pwede kong sabihin, oy, ako yun pero iba pala nagboses. Naintindihan nyo? Yeah. Ang may copyright, yung works ko. Okay. So, ngayon, kahit sinong tao na ang boses nila ay nakakalat sa internet, pwedeng i-duplicate yan, pwedeng i-clone yan. Kaya nga maraming naloloko ngayon Kasi yung mga reporter in the likes of Jessica Soho, ginagamit yan pang loloko. At pati mukha niya, na kunwari ina-advertise niya yung isang peking produkto na sa gamot or whatever, wala silang magagawa dyan. Ang magagawa na lang, kahit habulin nila yung ang magagawa nila, hindi man yung nasa likod gumawa kung ma-discover nila. Okay. At the end of the day, no one is protected in this AI era, especially mga sikat na tao. Okay? So the only way you can protect yourself is to duplicate yourself, to do more good things, rather than these people will use you to do bad things. Especially mang-scam, no? Marami po nagkalat ngayon, kahit yung mga workshop ngayon tungkol sa AI, mga scam na rin yan, na dati hindi naman yun ang itinuturo nila, naging AI expert, naging super AI sila. Dati ang tinuturo lang, how to earn money. Ngayon, how to earn money with AI. Yeah, correct. So, may ganun yung mga totoong magagaling, hindi yan nagsasalita That's the problem.
So namamanipulate ng ilang budol convention man to na alam mo yun, i-Facebook ads lang nila to, marami na silang maloloko. At maraming patuloy na naloloko dahil walang mga nagsasalitang expert na tulad namin na dapat madali lang naman yan. Pero we should share it for free para sa akin. Oh, okay. Wow, napaka-generous ni Pocholo. Yeah, Press Ando, 'di ba? Rog, when it comes to technology, ang hirap talaga. Kaya kahit may cybersecurity experts, cybercrime lawyers and all, mahirap talaga habulin when it comes to AI, when it comes to technology. Yun nga, tama si Pocholo, maybe what we all need siguro is just to share what we have, and then siguro sa ibang paraan na lang tayo bumawi para kumita, 'di ba? Tama ba ako, Pocholo? Miss Gail, kasi ganito yan. Ang konsepto dyan, parang singer. Ang singer ba sumikat nang hindi pine-ere sa radyo ang kanilang kanta? Hindi naman, di ba? Yeah, correct. So the more nagiging familiar, the more nagiging visible, the more nagiging available yung boses ninyo, the more na nagkakavalue yung tunay na tao. Kasi ang AI robot nga yan eh. Hindi naman yan, walang puso't walang kaluluwa yan eh. Correct. Hindi yan tulad natin na ganito. Ngayon, ang tanong, saan nila gagamitin? Ngayon, kung gusto nilang gamitin yung boses ko na ako, edi kontakin nila akong direkta. At doon nila ako babayaran ng 100 times ng actual nilang binabayaran doon sa AI voice ko. So the more nagkaka-value yung boses ko, parang artista din na lagi mong naririnig, napapanood. So ngayon, pag nag-concert siya ng live, mas mahal ang kanyang ticket. Mas mahal ang bayad sa kanya. Kasi live yun. So nagkaka-value ka, nagkakaroon ka ng mas, kumbaga sa produkto, meron kang mas mataas na na presyo. Yes. Dahil yun ang totoo. Di ba pag kinuha natin sila Michael Jackson ng live nung araw, talagang $1 million ang bayad sa kanila. Pero we can just, di ba, play their songs kahit ilang beses, ilang ulit yan araw-araw. Hindi naman natin sila binabayaran. Tama? Yeah. Ganon din yung AI voice ngayon. The more ka naririnig, the more nagkaka-value yung tunay mong boses. Ayun. Kasi yun yung tao. At least na-educate tayo. So sa lahat ng mga nanonood ngayon, this guy is Mr. Pocholo Gonzales. He's the voice master of the Philippines. If you wanna get in touch with him or be one of his students, where can we contact you? Okay, nagkalat lang ako sa internet. No? If you Google Best Filipino Voice Talent, si Google na po magsasabi nun. Hindi yung kung sinong mga nagpapanggap dyan na mga Inglesera lang. Pero para sa akin, mas importante gamitin natin yung boses natin sa mas makabuluhan at makasaysayan at mas mabuting bagay. So, if you want to learn more, you can check out Certified Voice Artist Program. We've been existing for 20 years na. So, ingat kayo sa mga budol workshops na ang goal lang pagkakitaan kayo. Pero okay lang din para makumpara ninyo yung quality. Hindi mahirap po mag-compare ng ibang, it's like comparing schools sa iba't ibang, i-compare mo ang UP, PU, di ba, UP, Ateneo, Lasal sa ibang schools na fly-by-night. Ganun lang yung comparison dyan para sa akin. Iba pa rin yung meron kang kasaysayan, meron kang advokasya, meron kang vision, may purpose ka. At ito, may legit, na ang Certified Voice Artist Philippines Incorporated, SEC registered yan. So, ingat kayo sa mga fly-by-night, yung mga pera-pera sa boses lang yung pina-branding. Doon pa lang makikita mo, budol na yung mga ganyang workshop eh. Kasi ang motivation nila magkapera ka sa boses mo. Wala na pong pera sa boses, pero mas may pera sa AI. Correct. Yan ang tandaan nyo. Yeah, keep in touch. Look for Pocholo Gonzales, mga kaibigan. Hanapin nyo lang sa And you can Google. add my Facebook account, The Voice Master, and also check out Creative Voices Productions. Napakarami po naming ginagawang project. Yung mga number 1 po yung Amazing Digital Circus. Almost 500 million na po ang aming views. Wow. Amazing Would you Digital like to share Circus about that? Ano yun? with Glitch Animation na may Kaiju number 8. At marami pang anime, Murder Drones. At meron kaming ginagawa ngayon na hindi ko po pwedeng ikwento at sabihin dahil kanina nung tumawag ka, nagde-direct ako. I'm very busy right now dahil ang dami kong project na ginagawa. At later on, may production pa akong at mga meetings din. At dahil ikaw, Miss Gail, ang nag-invite, talagang lahat ihinto. Grabe. And also thank you to President Andrew for this opportunity.
And I hope to meet you personally. At kung may gusto kayong mag-training ako dyan sa Ateneo, total Pwede. taga UP Diliman lang naman ako. Oo. Visit ka Okay. naman dito one of these days para ma-meet mo naman yung team ng Radyo Katipunan, especially Yes, si yes, Justin. of course. And I can also help you to become a better broadcaster. Yes, that's right. Because, you know, a lot of people really need you, Pocholo. And thank you very much for sharing your time. Before we let you go, baka naman marami kang gustong batiin, especially mga estudyante mong AI. Hindi, ako, ang message ko na lang sa mga tao, again, it's like Noah's Ark. Ito naman ang Voice Master Ark, no? Ang ark natin, uulitin ko, ay amplify, rescue, and create. Ark, Create. amplify, rescue, and create. So this is the only time we can rescue. Next year, malulunod kayo kung hindi kayo mag-a-adjust ngayon. Kasi kung hindi ka na nga techie, paano pa yung AI, which is That's true. developing like 10 times a day. A day. Ang usapin natin, per day na po. So meron tayo tinatawag na FOMO or fear of missing out. Kasi pag hindi mo nalaman yung ngayon, bukas version 3 na pala yung version 1 na alam mo. So ngayon, mag-adjust tayo, especially the educational system. Pag hindi tayo nag-adjust, lahat tayo malulunod sa mundo ng ng teknolohiya na hindi natin kailanman kayang makalutang. So the only way we can make this country prosper is to adapt in technology na meron ang buong mundo. Kaya nga nag-aaway ang Amerika at China dahil sa dominance sa technology, especially artificial intelligence. It's not all about dominance ng warfare, but it's dominance of intelligence. So with that, thank you very much. God bless you all and have a nice day, everyone. Thank you Bye. so much, Pocholo, the Voice Master of the Philippines. Maraming salamat. Whew! When we come back, let's talk more naman about Brojons or Broj.